Anong pangalan mo? Pangas na nilalang. Bakit mo ako tinatanong? Hindi ba't magaling ka? Di hulaan mo. Itigil mo yan. Itigil mo yan, tampalasan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang kaanak namin sa mother side. Naitago na lang natin sa pangalang Salve. Taong 1970, Buruanga, Aklan. Binubuo ng 4 na magkakapatid. Itong sila Salve at lahat sila ay puros mga lalaki. Bilang bunso sa kanilang magkakapatid, ay hinimok siya ng 2 sa kanyang mga nakakatandang kapatid na pumasok rin at maglingkod para sa gobyerno o maging isang sundalo tulad niya. Ang Kuya Rimbel niya at Kuya Pilo niya ay nasa serbisyo nun. Nung mga panahon kasing iyon ay laganap ang komunismo o puwersa ng rebelding grupo sa buong Pilipinas na siyang sinusugpo naman ng ating pamahalaan, lalo na sa parte ng Kabisayaan at ilang lugar sa Mindanao. Nung una, walang interes sa pagsusundalo itong si Salve dahil mas nais niyang maglingkod sa kanyang mga kababaryo bilang isang albularyo. Sa tulong at gabay ng kanyang kuya Taning ay nakamtan niya ang kapangyarihang dibino na mula sa pagpapala ng Diyos Ama na siyang ginagamit naman niya at itinutulong sa mga kabaryo na walang kapalit na halaga o bayad. Talaga ng purong kawang gawa lamang ito. May isang pagkakataon pangaraw ayon sa ilang kaanak namin nang may mga nakakasagupang malakas na uri ng elemento, itong si Salve at ang kuya Taning niya. Pero para malaman ni Taning na epektibo na ang lakas at kaya ng umasa ni Salve sa kanyang lakas, ay hinahayaan niya ang bunsong kapatid na humarap at pumalaban sa itim na espiritu na lumukob sa katawan ng isang dalagitang ginagambala nito. Sino ka? Sino ka? Malakas na sigaw ni Salve sa binatang may sanib. Tanong niya sa lalaking may sanib habang kapit niya ang isang manipis na kahoy at nakadikit ito sa isa sa mga daliri ng lalaki. Imbis na sumagot ng ayon sa tanong ni Salve, yung binata ay minura pa niya ito ng napakalutong, kaya naman nakaramdam ng inis itong si Salve at dali-daling inalis ang manipis na kahoy sa kamay kung anong inusal sabay ihip. Matigas ka pala eh. Eto pampalambot sa'yo. Seryosong tarandito ni Salve. Isang makapanindig balahibong sigaw ang bumulala sa bibig ng binata matapos gawin iyon ni Salve. Anong pangalan mo? Pangas na nilalang. Muli niyang tanong sa binata. Bakit mo ako tinatanong? Hindi ba't magaling ka? Di hulaan mo. Saad nito ng panlilibak sa kakayahan ni Salve. Ganoon ba? O siya, sige. Total pilosopo ka. Di mamimilosopo din ako. Bahagya namang tumayo si Salve at bumitaw sa pagkakahawak sa binata. Maya-maya lang ay may kung anong kinuha siya sa kanyang bulsa. Napangiti na lamang siya ng mga sandaling yon matapos ilabas ang isang maliit na bilugang bagay na parang barya. Habang hawak ni Salve ang bagay na yon, ay bahagya niya itong itinapat sa mukha ng binata na biglang nagbago ang ekspresyon ng muka. Ang kaninang mga tawa at nanlilisik na mga tingin mula sa binata ay napalitan ng pag-aalala at hinagpis, kaya naman maya-maya ay nagsimula na itong manghingi ng tawad sa albularyo. Oh, tila yata naduwag ka. Bakit? Anong dahilan? Nakangiting saad pa dito ni Salve. Sasagot pa sana yung nilalang na nakasanib sa binata ng biglang itinapal ni Salve
Sa bunganga nito ang hawak na bagay. Napuno ng bulungan ang buong paligid ng mga meron na naroon at nag-oobserba nang makita nilang umuusok ang bunganga ng lalaki habang nakatapal dito ang kamay ni Salve. Ilang saglit pa, ang lumipas noon ay biglang nagwala ang binata. Sinubukan niyang itulak si Salve upang pigilan ito sa kanyang ginagawa. Subalit pagdamping-pagdampi ng dalawang kamay niya sa braso ng lalaki, ay sumiklab ito ng napakatindi at tuluyang lumiyab. Napaatras ng bahagya yung ilang naroroon matapos makita ang hindi kapani-paniwala. Umusal naman ng ilang buhay na salita si Salve at dalian itong ibinuga sa mukha ng binata dahilan upang magsisigaw ito hanggang sa kinalaunan ay nawalan siya ng malay. Pagbuka ng bibig ng binata ay kitang-kita ng lahat ng naroroon na may itim na usok na lumabas sa bibig ng may sanib, kaya naman humudyat si Salve sa mga kaanak ng binata at humingi ito ng babasaging sisidlan upang doon niya ikulong ang itim na espiritu na lumukob at nagpahirap sa kawawang binata. Inihip-ihipan niya ng ilang mga buhay na salitang pangkulong at pamarusa ang loob ng sisidlan. Kaya bago niya ipinasok ang itim na usok doon at nung tuluyan niya nang nahuli ito, ay kanya naman itong inabot sa nakakatanda niyang kapatid na naroroon lang sa gilid. Nakangiti naman ito habang nag-oobserba sa ginagawa ng nakababatang kapatid. Matapos ito ay nilapitan muli ni Salve ang binata na nooy walang malay. Kinapitan niya ang ulo nito at inusalan ng orasyong pangsara upang hindi na muling makapasok ang kung sino-sinong masasamang espiritu sa katawan ng binata. Nang makitaan ng potensyal ni Taning ang nakababata nitong kapatid, ay lalo niya pa itong tinuruan at ginabayan upang mas lalong mapaglinang ang kanyang kakayahan. Hanggang sa unti-unti nang nakilala ang pangalan ni Salve sa ilang mga barangay sa kanilang lugar. Maayos na sana ang lahat nun at papangatawanan na ni Salve ang pagiging albularyo. Subalit hindi na ito natuloy dahil tinamaan ng sakit ang kanilang ama. Bilang bunso sa magkakapatid at tanging nariyan para sa kanilang mga magulang, ay pinilit na maghanap ng trabaho ni Salve. Ang totoo pa niyan, kabaryo, ay kung ano-anong trabaho yung pinasok niya. Kumita lang ng perang may pangtutustos sa gamot ng kanilang ama na may sakit. Kahit anong pagdodoble kayod ang gawin ni Salve para sa kanyang pamilya, ay ramdam na ramdam niya na kapos pa rin ang lahat ng ito. Wala din naman siyang kinikita sa pagtulong bilang albularyo sa lugar nila. Naniniwala kasi siya noong sa kasabihang, ang bagay na nakuha mo at natutunan ng walang kapalit ay dapat mo ring ipamahagi ng walang anumang kapalit. Natatakot kasi siya sa kung anong maaring mangyari kung maniningil siya sa kanyang mga pasyente. Kaya naman dito na pumasok ang pagiging sundalo niya. Nang hingi siya ng tulong sa kanyang kapatid upang makapagtrabaho at kumita ng pera. Nang mga panahon yong kasi ay hindi pa ganoon kaigpit sa pagpasok sa militar. Ilang buwan lang rin matapos ang kanyang pagsasanay ay naging ganap na siyang sundalo. Sa pagpasok niya sa ganoong trabaho ay kahit papaano kumikita siya ng sapat o minsan ay sobra pa para naman sa kanyang pamilya. Samantala, sa pagtutulong-tulungan nilang magkakapatid ay nagawan naman nila ng paraan ang suliranin sa pera at unti-unti na ring bumuti ang lagay ng kanilang ama. Kahit na isang ganap na sundalo itong si Salve, ay hindi pa din niya nakakalimutan ang sinumpaang tungkulin sa lihim na aral ng mundo ng espiritual. Hindi siya nakalimot ni minsan sa pagpapakain ng dasal at mga ritual sa kanyang tanga na gamit. Pero hindi niya ito nilalantad dahil mahirap na.
at baka makatawag siya ng pansin ng kung sinong masamang nilalang o mga mangkukulam na gustong sumubok sa kanyang kakayahan. Mayo ng sumunod na taon ay nakatanggap ng tawag si Salve sa isa sa mga kasamahan at kabaro ng kanyang kuya Rimuel. Pinapapunta siya sa opisina ng isang opisyalis nila upang kausapin. Akala pa nung una ni Salve ay maganda ang ibabalita sa kanya ng kanilang opisyal, ngunit nang isalaysay nito ang kabuuan ng ulat ay unti-unting nangatog ang tuhod nito dahil sa panlulumo. Ayon daw kasi sa opisyal nila ay mag-iisang linggo na daw na nawawala ang kanyang kapatid na si Rimuel matapos ang huling misyon nito. Kasama ang 4 sa kanyang mga kabaro ay hindi na daw sila nakabalik matapos daw nilang sundan at subukang tugisin ang isang kinatatakutang grupo ng mga rebelde. Ayon pa sa ulat na nakarating sa kanilang opisyal, ay wala daw silang kasiguraduhan kung buhay pa ba o patay na ang kanyang kapatid, pati ang mga taong nawawala kasama nito. Ni wala daw silang kaide-ideya sa kung ano ang nangyari sa misyon ng mga ito, kung nagtagumpay ba o hindi. Basta parang naglaho na lang ang mga ito sa isang masukal na kagubatan. Matapos niyang marinig ito sa mismong opisyal nila, ay nakaramdam ng matinding pag-aalala itong si Salve. Kasabay nito ang pakiramdam na parabang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Tulala siyang lumabas sa silid ng opisyal nila at bahagyang napasandal sa pader. Hindi kasi siya makapaniwala na ganoon ang nangyari sa kanyang kuya. Kaya naman bahagya siyang nag-iisip ng gagawin at dito napabuntong hininga. Kasabay nito ang isang maikling panalangin para sa kaligtasan ng kanyang kapatid kung nasaan man ito. Ipinagdasal din ni Salve na sana ay buhay pa ito at gayon din yung mga kasamahan ng kuya Rimuel niya na naiulat na kasabay nitong nawawala. Wala namang mapagsabihan si Salve ng kung ano ang nangyari sa kuya niya dahil yung isang kapatid niyang si Pilo ay nasa misyon din sa isang liblib na lugar. Mas mainam ang lagay nito dahil kawang gawa ang ipinunta ng grupo nila doon. Sila kasi yung nag-aasikaso at gumagawa ng mga kabahayan na nasira o napinsala sa mga naganap na engkwentro. Sinubukan niya itong tawagan pero wala siyang lakas na loob na sabihin ang sitwasyon sa kapatid. Alam din kasi niya na mag-aalala ito, gayon din ang kanilang mga magulang. Ang mas masama pa nito ay baka atakihin ang kanilang ama na noon ay kagagaling pa lang mula sa isang malubhang sakit. Nung una ay hinintay niya ang ilang ulat sa kanilang opisyal ukol sa nangyari sa kapatid niyang si Rimuel. Inaantay kasi ni Salve na matapos ang misyon nito at makauwi bago niya ikwento ang naganap sa nakakatanda nilang kapatid. Mas mainam na rin kasi yun kaysa sa telepono niya lang kung sasabihin. Halos 1 linggo na rin ang lumipas pero wala pa ding ulat at report sa kanyang kuya Rimuel. Yung kuya Pilo naman niya ay nadagdagan ng kontrata dahil sa panakanakang pagbabadya ng masamang panahon sa lugar na pinagdestinuhan nito. Dahil naman sa pakiramdam na walang usad ang lahat, ay dito na nagpasya itong si Salve na gumawa ng paraan. Minarapat niyang siya na lang ang tutuklas at hahanap sa kanyang nawawalang kapatid. Nagsimula siyang kumalap ng mga impormasyon sa misyon ng kuya Rimuel nila at kung saang lugar nagpunta. Subalit wala siyang nagilap na kahit ano sa kanilang kampo. Ginagawa naman niya ang lahat para lang makakalap kahit na kakarampot na impormasyon pero talagang kumpidensyal at napakahirap ng sitwasyon ni Salve dahil nalilimitahan siya sa pagtuklas dahil sa kanyang trabaho. Kumbaga hindi siya makatutok sa kaso ng pagkawala ng kuya Rimuel niya.
Ilang beses niyang inapila sa nakakataas ang tungkol dito pero walang nangyayari sa bawat apela niya. Halos paulit-ulit na rin lang ang sinasabi ng mga taong nilalapitan ni Salve. Yung ibang nakakataas na nakakausap niya ay para bang may pinagtatakpan at ayaw mabulgar. Kaya naman nang wala ng paraang alam itong si Salve, ay dito na siya lumapit sa kanilang opisyal. Habang nag-uusap sila, nang masinsinan ay halos sumabog sa galit si Salve nang malaman mula mismo sa bibig ng kanilang opisyal na isang beses lamang daw pala yung ginawang aksyon ng mga nakakataas at hindi na ito nasundan pang muli sa hindi niya malamang dahilan. Basta't ang ulat daw ay hawak ng rebelding grupo yung lugar na pinasok nung lugar nung kuya ni Salve. Ilang beses na rin daw niya itong sinubukang papuntahan pero nabasura lang daw ito ng mga nakakataas sa kanya. Kaya naman ipinagtapat nito kay Salve ang ilang impormasyong nalalaman nito. Sa isang liblib na pook daw, namataan ang huling radyo ng signal nila bago ito nawala. Dahil iniisip nilang mahina lang yung signal sa lugar na yon, ay hinayaan lamang daw ito. Pero ilang oras na yung lumipas, ay wala silang natatanggap na ulat sa grupo. At gano'n na lang ang kanilang panlulumog nang makatanggap sila ng isang distress signal ng SOS. At nandun din ang signal ng grupo ni Limuel. Ilang oras lang daw itong umilaw pero tumigil din kinalaunan. Nung una ay nagpadala daw ang opisyales nila ng grupong maghahanap at magliligtas sa lugar pero bigo ang mga ito na mahanap yung kapatid ni Salve. Dahil ayon sa mga sundalong pamaraon ay may nakalaban daw silang grupo ng mga nilalang na inihahalin tulad nila sa halimaw o mga aswang. 12 katao daw yung nagtungo sa lugar na yon pero halos 7 na lang yung nakabalik ng maayos at ligtas. Ayon pa sa mga taong nakaligtas at nakabalik ay inatake daw sila ng hindi mabilang na nilalang at may itim daw ang mga ito at may nakakatakot na wangis. Wala rin daw silbi yung mga baril at bala nila sa mga nilalang dahil ubod daw ng bilis at liksi ang mga ito. Sa pag-ilag bukod pa dito ay tila dumadaplis lang daw yung bala nila kung pinatatamaan ng malapitan ang mga ito. Kaya naman hindi na sila nagpumilit na pumasok pa sa pinakalooban ng puok. Nakakalungkot man isipin na tulad ng Kuya Rimuel ni Salve ay iniwan rin ng mga nagliligtas yung 5 kasamahan nila sa puok dahil kung hindi nila gagawin ito ay maaaring maubos sila ng tuluyan at wala ni isang makabalik sa kanila upang malaman ang kanilang sinapit. Sa puntong yon ay nakaramdam ng matinding panlulumo itong si Salve at simpatya para doon sa mga taong nadamay. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang opisyal dahil sa kanyang inasal, tsaka magalang na umalis sa opisina nito. Habang naglalakad pabalik ng barracks itong si Salve, ay hindi niya lubos maisip kung papaano ang kanyang gagawin gayong hindi pa niya alam kung kakayanin niyang makipaglaban at makipagsabayan sa mga nilalang ng dilim o mga aswang sa lugar kung saan nawala ang kanyang kapatid at ilang kasama nito. Kahit na ganoon ang sitwasyon niya, ay minabuti niya pating kumilos at gumawa ng aksyon. Nagpaalam siya sa kanilang opisyal na magbabakasyon na muna siya ng mga ilang araw. Sa kadahilanang personal, kahit na hindi gaano katanggap-tanggap yung rason ni Salve, ay pinayagan pa rin siya ng kanyang opisyales para na rin makapagpahinga at makapag-isip-isip. Total, hindi pa din naman nakakabalik ng kampo ang kuya nito. Lingid sa kaalaman ng opisyal ni Salve, ay tutungo siya mag-isa doon sa lugar kung saan nawala ang Kuya Rimuel niya. Gamit ang perang ipon niya, ay binaybay niya ang probinsya. At sa awa naman ng Diyos ay nakarating siya doon
Nasa mismong sentro siya ng lugar na yon nang subukan niyang magtanong-tanong sa mga taga roon tungkol sa operasyon na ginawa ng mga sundalo doon noong mga nakaraang linggo. Mabuti na lang at maraming tao ang nakapagbigay sa kanya ng impormasyon at eksaktong lokasyon, ngunit hindi ganon kadali ang pagpunta sa bahaging yon dahil sa banta ng mga rebelding grupo na naghahari-harian sa lugar. Ilang habal-habal na motorsiklo na ang kinausap niya at inalok ng pera. Maihatid lamang doon, ngunit sa halos lahat ng nakausap niya ay wala ni isang tumanggap sa alok niya sa takot ng mga ito na madamay sa kaguluhan. Malapit nang sumuko si Salve nung mga oras na yon dahil sa wala talaga siyang mahanap na makapaghahatid sa kanya doon sa lugar na kanyang patutunguhan. Habang sakay siya ng tricycle pupunta sa lugar na maaari niyang tirahan, ay nakilala niya ang tricycle driver na si Mang Lito. Magiliw at mainam kausap ang matanda. Sa katunayan pa nga nito, ay naikwento ni Mang Lito ang tungkol sa kanyang anak na may sakit. Nung una, inakala ni Salve na normal na sakit lamang ang tumama sa anak ng matanda. Ngunit nang maglaon ay naging interesado si Salve na marinig ang ilang bagay. Sa puntong yon ay nagpakilala si Salve sa matanda na isang albularyo at kung mamarapati nito ay malugod niyang tutulungan ang matanda sa problema nito sa kanyang anak. Dahil salat sa pera ang matandang si Mang Lito, ay pumayag na rin ito sa alok ni Salve at dinala siya ng matanda sa kanilang bahay. Habang naglalakad papasok ng bakuran si Salve, ay amoy na amoy niya na ang masangsang na samyo sa paligid. Amoy ito na parang may kung anong nasusunog o lumiliyab. Kaya naman napakunot ang noo at napangisi. Nang papanhik na sana siya sa loob ng bahay nito, ay ganun na lamang ang gulat ng mga tao sa loob ng bahay nila nang magsimulang magwala ang kaanak nilang may sakit na nakilala ni Salve na Carlo. Sigaw ito ng sigaw at minumura nito si Salve nang malulutong habang dahang-dahang lumalapit sa kanya. Sabi ko na nga ba at may lumukob na masamang elemento sa anak mo? Saad naman dito ni Salve kay Mang Lito at sa asawa nito. Habang kinakausap ni Salve ang mag-asawa, ay halos panawan sila ng hininga nang makitang lumulutang si Carlo sa ere habang nakadipa at nakaangat na sa lupa ang dalawang paa nito. Napansin din ni Mang Lito na wala ang itim nito sa mga mata habang may kung anong simbolong kulay pula ang unti-unting gumuguhit sa noo nito. Matapos gumuhit sa noo ni Carlo ang hugis bituin na nakabaliktad na nasa loob ng bilog, ay dito na ito nagsimulang tumawa ng nakakaloko. Nangatog naman sa takot yung mga kapatid ng lalaki matapos nilang makita na tila ba umuusok ang bunganga nung lalaking yon. Demonyo. Demonyo ang sumapi sa anak mo, Mang Lito. Pero huwag kang mag-alala dahil ako mismo ang pupuksa sa demonyong lumulukob sa katawan ng anak mo. Matapang na saad dito ni Salve. Maya-maya pa, walang paligoy-ligoy na binunot ni Salve sa kanyang bulsa ang tangan niyang gamit na peso sagrado at dahilan nitong ipinatapat sa sinag ng araw, dahilan upang makalikha ito ng anino. Isang nakapaninindig balahibong sigaw ang pinakawalan ni Carlo matapos matamaan ng anino ng tangang gamit ni Salve. Itigil mo yan. Itigil mo yan, tampalasan. Sigaw pa nito sa kanya. Sa puntong yon ay natawa naman si Salve at dali-daling inusala ng gamit at marahang ipinangkrus sa may noo nito ng nagwawalang lalaki. Kitang-kita ng mga kaanak ni Carlo nang magbitak-bitak
ang noo nito at makabuo ng krus itong si Salve. Ilang saglit pa ang lumipas ay may ginawang ritual si Salve sa lalaking yon at mabilis na iniihip ito sa mukha ni Carlo. Wala pang ilang segundo, ang lumipas ay bumulwak mula sa bibig nito. Ang itim na likido na may ubod ng bahong amoy na talaga namang nakakasulasok. Hinagod ng hinagot ni Salve ang likod ni Carlo hanggang hindi ito tumigil sa pagsuka. At nang matapos iyon ay halos isang timbang punong-puno ng itim na likido ang kanilang nakuha sa pobre. Hanggang sa mahimatay ito at unti-unting uminam ang itsura at tuluyan ang makabalik sa normal nitong anyo. Sa puntong yon, kabaryo, ay halos hindi malaman ng mag-asawa kung papaano pasasalamatan si Salve sa tulong nitong ginawa sa kanilang anak. Wala namang hininging kahit na ano ang binata, pero nung malaman nila ang pakay ni Salve kung bakit siya naroon, ay dito na tumulong si Mang Lito. Nagpresenta itong sumama sa lalaki pero iginiit niyang delikado ang pagpaparoon niya at sapat na yung maihatid lang siya sa bukana ng lugar na yon. Inabukasan ng sumunod na araw ay inihatid nga ni Mang Lito si Salve sa lugar na pakay nito at bago pa umalis si Mang Lito, pinaalalahanan niya si Salve sa mga panganib na maaari niyang kaharapin doon sa lugar. Tumangu-tango naman siya tanda ng pagsang-ayon. Siya, iyo. Aalis na ako. Babalik ako dito bukas ng umaga. Naway magtagumpay ka sa gagawin mo. At sana rin ay mahanap mo ang iyong kapatid. Saad dito ni Mang Lito bago ito umalis. Maingat na tinahak ni Salve ang lugar na yon dahil sa basukal ang paligid, gawa ng nagtataas ang mga puno na may malalapad na dahon. 3:00 pa lang ng hapon ng mga oras na yon, ngunit tila ba 6:00 na ng gabi dahil malimit na sinag ng araw lamang ang nakakapasok doon sa parte ng gubat. Habang patuloy siya sa paglalakad, ay nakarinig siya ng ingay sa hindi kalayuan, kaya naman dali-dali siyang nag-usal ng orasyon na kung tawagin ay sabulag o pambulag. Orasyon ito na may kakayahang umusal na may kubli ang kanyang presensya at hindi makita ng basta-basta. Matapos iyon ay hindi na gumalaw si Salve sa kanyang kinatatayuan at harap-harapang nag-oobserba sa mga taong iyon. Batay naman sa pisikal na deskripsyon sa mga grupo ng mga kalalakihang yon na mga rebelde sila. Pare-pareho kasi silang may bitbit na mga armas at sandata na hindi normal sa mga residente doon sa lugar. Napangiwirin itong si Salve nang masamyo ang mabahong amoy ng mga lalaking yon na parabang malansang isda at natuyong dugo. Pero magkagayon pa man ay palihim niyang sinundan ang mga ito kung saan sila patungo. Ilang oras na naglakad ang grupong yon habang nakasunod lamang ng palihim itong si Salve. Ilang sandali lang ay napatigil sila sa isang mahabang parang napuno na matatalas at naglalakihang mga halaman. Napakunot pa ng noo si Salve sa kanyang pagtataka kung bakit sila naroroon. Ngunit halos manlaki ang mga mata niya nang may usalin yung isang lalaki ng pasigaw at ilang ulit. Maya-maya ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Humawi ang mga nagtataasang mga halaman at nagbigay daan sa kanila upang makapasok sa loob. Hindi naman makapaniwala si Salve noon nang makita ang isang nakakatakot na pamayanan. Hindi niya maisalarawan ang itsura ng lugar dahil ubod daw ng dilim ang pamayanang iyon. Halos panawan din siya ng ulirat nang makita ang sandamakmak na mga nilalang na napagtanto niyang mga aswang. Kung gayon, ito pala ang lugar ng mga aswang na matagal nang hindi mahanap-hanap.
Pero sa wakas ay natagpuan ko na. Saad niya sa kanyang sarili. Habang sumasara yung harang ay iginala niya ang kanyang mga mata at nung may matanawan siyang tila nagkakagulo sa gawing dulo, ay doon niya na munang sinubukan magpunta. Malayo pa lang sa patutunguhan ay halos maiyak na siya sa tuwa nang makita sa isang hawla ang kanyang kapatid na si Rimuel. Sugatan ito at tila bang walang malay. Dali-dali niya itong nilapitan upang kausapin, subalit wala siyang nakukuhang tugon. Kaya naman palihim niyang sinara ang malaking kahoy na nagsisilbing kandado nito. Nang makapasok na siya sa loob, ay dali-dali niyang inakay ang kanyang kuya Rimuel na noon ay unti-unti nang nagkakamalay. Bahagya pa itong sumigaw nang makitang niyayakap siya ni Salve sa pag-aakalang ito yung mga aswang na dumakip sa kanila. Pero nung makilala niya ang boses at mukha nito, ay naiyak rin siya sabay yakap sa kanyang nakababatang kapatid. Sa puntong yon ay ikwinento ni Rimuel ang tunay na nangyari sa grupo nila. Ayon dito, ay nung nasa loob na daw sila ng gubat, ay napalibutan sila ng mga nilalang na may wangis ng isang aso at isa-isa silang sinugod nito. 2 sa mga kasamahan daw niya, yung napatay at yung 3 sa kanila ay nakatakbo. Nagawa pa daw nilang makapagpadala ng signal sa kampo, ngunit hindi ito nagtagal dahil kinalaunan ay napatay rin ang pinunong aswang ang may hawak ng signal nila. Umiyak nang umiyak itong si Rimuel nung inakala daw niyang katapusan na nilang dalawa. Nung kasama niya, subalit binitbit lang daw sila ng mga aswang at dinala doon sa pugad nila. Sinabi din ni Rimuel kay Salve na nung nakaraan lang daw ay kinuha yung isang kasama niya upang kainin ng mga aswang. Maswerte lang daw siya dahil hindi siya ang napiling kainin ng mga ito. Dali-daling sinipat ni Salve ang leeg ng kapatid at napangiti na lang siya nang makitang nakasuot dito ang medalyon na ibinigay ng kanilang kapatid na si taning na siyang maestro ni Salve. Sa isip-isip niya ay kaya pala hindi siya magalaw-galaw ng mga ito ay dahil tumatalab ang epekto ng medalyong yon sa kanila. Habang akay-akay papatakas ni Salve ang kapatid niya, ay dito na siya nakapagsagupa sa mga nilalang ng dilim. Bagamat walang eksperyensya sa pakikipaglaban sa aswang, ay ginawa niya ang kanyang makakaya upang makipagsabayan sa mga ito. Agad-agad niyang inusal ang bakod general na ginagamit panangga at ang kanyang mga pandigmang orasyon pati poder. Inupo muna niya ang kanyang kuya Rimuel sa gilid ng isang puno habang kapit-kapit ni Salve ang itak na ibinigay ni Mang Lito. Nang umatungal ang isang aswang na tila hudyat ng kanilang pagsalakay, ay buong liksi silang sumugod kay Salve. Ngunit sa hindi nila inaasahang pagkakataon, ay isa-isa silang napabagsak ng sundalong albularyo. May iilan sa mga ito na natagpasan niya ng ulo at ibang parte ng katawan. May mga aswang din na sumusubok na umatake sa gawing likod ni Salve. Ngunit ganoon na lamang ang kanilang pagtataka nang hindi malamang sila makatagos sa bakod general ng lalaki. Sa bawat magiting na pagwasiwas ng kanyang itak, na hawak ay ilan sa mga aswang ay namamatay o di kaya ay napapatumba niya nang walang kahirap-hirap. Sige, Salve! Ipaghiganti mo ang mga kasamaan ko at ang mga kabaryo natin na walang awa nilang kinitilan ng buhay. Ipaghiganti mo silang lahat. Matapang na sigaw dito ni Rimuel. Habang tuloy-tuloy sa pakikipaglaban si Salve, ay may nilalang na biglang lumapag sa harapan niya at direkta siyang inatake nito. Ganun na lamang ang gulat ni Salve nang magawa nitong makatagos sa kanyang espiritual na depensa. Pero dahil sa ginawa ng haring aswang, ay pinaulanan niya ng suntok ang bahagi nitong
nakabukas dahilan upang indahin ng nilalang ang pinsalang yon. Pero hindi nagpatalo ang nilalang at pinagkakalmot niya si Salve sa braso. Sinalo lang naman lahat ito ni Salve at nung makabuelo ay pinagtataga niya yung haring aswang. Nang makapuro siya sa tagiliran at hita ng nilalang ay napatras ito ng bahagya. Kaya naman nung itatarap na ni Salve ang talim ng itak sa puso ng pinunong aswang ay sinakmal ito ng isang aswang dahilan upang makabitiw siya sa kapit ng itak. Sabay dinumog siya ng ilang pang mga aswang. Madami nang tinamong pinsala si Salve noon pero hindi naman siya sumuko. Nanalangin siya sa Diyos Ama. Nagabayan siya sa labang yon. Maya-maya pa ay sumabog ang liwanag mula sa kanyang tangang gamit dahilan upang masilaw ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Ilang sandali pa ay may kung anong kapangyarihan ang lumukob sa kanyang katawan dahilan upang mapabagsak niya ang ilan pa sa mga aswang. Nang magtatangkang umatake ang pinunong aswang, ay nagawa ni Salve na mabali ang kanang kamay nito at ang pakpak nito dahilan upang lalong mag-alboroto sa galit ang nilalang. Subalit kahit na anong gawin ito kay Salve ay walang silbi dahil halos hindi na ito iniinda ng albularyo. Kinalaunan, nang mapagtanto na ni Salve na parami ng parami ang kanyang kalaban, ay dito na sila umatras ng nakakatanda niyang kapatid at nung makarating sila, sa bungad ay siya naman ang sumigaw ng mga kataga upang bumukas ito at makadaan sila. Nakalampas na silang magkapatid nang magsisunuran yung mga aswang sa kanila, ngunit agad na naabo yung mga aswang na sumunod sa kanila. Matapos idikit ni Salve ang kanyang peso sagrado sa isang puno upang magsilbing harang sa mga nilalang at para wala nang makasunod sa kanila ni Remuel. Lalo nag-alboroto sa galit ang pinunong aswang dahil sa ginawa ni Salve. Tila kasi kinulong niya ang mga yon para walang makatakas at makaalis sa pugad nila. Kung meron mang magtatangka ay matutulad sila sa mga kasamahan nilang naabo na ng tuluyan. Nagmadali si Salve na makaalis sa lugar at makahingi ng tulong sa mga taong taga roon. Alam kasi niya na hindi magtatagal yung pangharang ng kanyang peso sagrado. Isinakripisyo niya kasi ang tangan gamit at sa oras na mamatay ang medalyon ay magagawa ng mga aswang na makalabas sa kanilang harang. Laking pasasalamat nila nang may isang mobil ng barangay ang sumaklolo sa kanila at nagawa silang may hatid nito sa pinakamalapit na ospital. Nagawa ring makatawag ni Salve sa kanilang kampo upang magulat at halos hindi makapaniwala ang kanilang opisyal dahil sa nagawa ni Salve na pagliligtas sa kanyang kapatid na ilang linggo nang nawawala. Sa ospital ay dumating din ang isa sa mga kuya niya na si Pilo upang makita ang kanilang sitwasyon. Nagalit pa nga ito dahil sa paglilihim ni Salve, ngunit naintindihan din naman niya kung bakit nagawa yon ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit na papaano ay ligtas na silang dalawa sa kapamakan, lalong-lalo na sa kamay ng mga aswang na nakaharap ni Salve. Alam ni Salve na hindi pa tapos ang laban niyang yon, kaya makalipas ang pagpapagaling nila sa ospital ay muli siyang umuwi sa Aklan upang humingi ng tulong sa kanyang maestro at nakakatandang kapatid na si Taning. Wakas. Okay, para sa akin, napakaganda ng kwento natin ngayon. Medyo hindi nga ganun kaklaro yung parang pinagdaanan nito ni Nino ba to? Nung bida natin yung nagpadala yung albularyong sundalo, si Salve. Kasi nga parang tumalo na sa part na biglang nandun na sila sa part na nawawala na yung utol niya, di ba? Parang medyo bitin ako sa part na yun. Saka yun nga, hindi rin na-describe kung anong uri ng aswang yung nakalaban nila, basta haring aswang. Pero alam naman natin kung gaano kalakas yung tangan niyang medalyon
peso sagrado, di ba? Napakalakas nun, saka yun pa, sundalo. So yun, para sa akin napakalakas nito ni Salve. Yun nga lang, medyo bitin sa description, saka konting pagpapaliwanag. Siguro, nalito rin, no? Kaya ganun. Tapos yun nga, sa mga gusto ng mutya agaya ng medalyon na nabanggit, peso sagrado, na-post ko na yung shop natin kung saan kayo makakabili. Nasa TK shop siya, nandyan sa unahan na binanggit ko anina. Doon kayo pumunta, subscribe nyo yun, follow nyo, tapos doon ako magla-live, pwede tayo magkwentuhan doon on the spot. Tapos pwede nyo rin akong i-message, alam ko. Para yon, mas maganda ron kasi pag nakakuha kayo ng gamit, mabilis nyo rin makukuha kasi automatic deliver agad yon. So wala nang delay talaga. So paano mga kabaryo? Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa mga susunod na kwento. Salamat. Magandang araw, gabi, o kahit anong oras mo to binabasa, kabaryo. Tawagin mo na lang ako bilang si Rudy. 48 anyos na ako. Ako ang uri ng tao na may konting kaalaman sa mga aswang. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganitong uri ng nilalang. Ang aking nalalaman sa mga aswang ay base sa mga napapanood ko. Mga kwento ng mga matatanda at mga napapanood ko sa online. Subalit ang aking paniniwala ay biglang nagbago. Nang minsan ako ay napadpad sa lugar ng Leyte. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar dahil ang pangyayaring ito ay bago lamang. Taong 2023. Sabik ako na muling makaranas ng bakasyon dahil sa ilang taong pagkakakulong sa sariling bahay dahil sa pandemya. Ako ay hiwalay na sa asawa, kabaryo, at nasa kanya naman ang aming mga anak. Kaya naman inais ko na lamang ang magbakasyon kung saan-saan. Minsan nagkakayayaan kami ng aking pinsan na magpunta sa Kabisayaan. Nakapunta na ako sa Cebu, maging sa Bohol. Kaya naman panibagong karanasan ko ang magpunta sa probinsya ng Leyte. Gayunpaman, tumuloy nga kami ni Marco, ang aking pinsan. Bukod sa bakasyon ay may isa pa kaming napagkasunduan ni Marco, ang maghanap ng babae para naman sa sariling kaligayahan. Napadpad kami noon sa maliit na nayon. Maayos at tahimik naman ang lugar noon, kabaryo. Mura lang din ang matutuluyan naming paupahan para sa 2 linggong bakasyon. Ang mas ikinaganda pa ay malapit sa dagat ang lugar. Habang kami ay nagtatanong-tanong kung saan makakahanap ng mauupahan, ay wala halos kumausap sa amin dahil na rin sa iba ang lengguwahe ng mga taga roon. Hanggang sa may isang ali ang tumugon sa amin at itinuro ang bahay ni Mang Puloy. Isang matandang lalaki na tumatanggap ng bisita para sa kanyang lumang bahay. Maliit lamang ito. May 2 kwarto at yari naman sa kahoy. Pero may mga kagamitan naman tulad ng rep at telebisyon. Sapat na sa amin ang lugar na yon. Ilang metro lang ito sa bahay ni Mang Puloy. Ayos na to dito, insan. Mura na't maayos pa naman. Kahit luma na, ang problema lang wala tayong signal. Ang layo naman kasi nito sa Kabiasnan. Wika ko noon kay Marco, sa pinsan ko. Ayos na tong walang signal, para naman walang istorbo. Sambit naman dito ni Marco. Bandang 2:00 na kami, nakahanap ng bahay kaya naghanap muna kami ng karinderya. Dahil wala pa kaming pananghalian. Halos kalahating kilometro pa
ang nilakad namin bago makatagpo ng kainan. Isang maliit na barong-barong. May 4 na putahe lamang ang mapipilian. Mukhang matumal ang benta dahil halos hindi pa nabawasan ang paninda. May kasungitan din ang pagmumuka ng matabang babaeng nagbabantay at tagasilbi. Mukhang siya ang may-ari at tindera na rin. Ang inorder namin noon, kabaryo, tinola at pritong isda. Subalit ubod ng tabang ang timpla. Kaya naman humingi ako ng asin pero wala daw asin kaya tuyo na lamang ang pampalasa namin sa tinola at prinito. Ano ba naman to, insan? Kahit asin wala. Anong lasa ng tinola kung tuyo ang ilalagay natin? Mahinang wika ni Marco habang nakasimangot ito sa akin. Hayaan mo na. Ang mahalaga may laman ng tiyan natin. Bibili na lang tayo ng delata para sa hapunan natin mamaya. Tugon ko naman sa kanya. Bago naman kami umuwi, ay bumili kami ng bigas at delata. Pati na rin ng noodles, kape at asukal. Nang matapos kami sa hapunan, napagkasunduan naming mamasyal sa may dalampasigan. Baka may mubunggo kaming mga dilag doon. Gamit lamang ang ilaw, mula sa mga cellphone namin ay naglakad-lakad kami sa dalampasigan dahil nakalimutan namin magdala ng flashlight. Sa tansya ko noon, kabaryo, mga bandang 8:00 na ng gabi. Tahimik at wala na halos tao sa labas. Ano ba tong napunta natin, insan? Wala man lang bar o videoke man lang. Para naman makatoma tayo. Reklamo pa ni Marco. Meron yan, insan. Imposible. Mahilig sa inuman at kantahan ng mga Pinoy kaya meron yan. Sambit ko naman sa kanya. Sa ilang minutong paglalakad ay nakakita kami ng isang tindahan na bukas pa at may nag-iinuman sa labas. Tila sumigla ang aming mga mata nang makita namin iyon. May naabutan kaming 4 na kalalakihang nag-iinuman. Ngumiti naman sila sa amin at sila pa nga ang unang bumati. May mga konting katanungan sila at normal lang naman iyon dahil mga dayo nga kami sa kanilang baryo. Pumwesto kami sa isang mesa. Habang nakaupo na si Marco, ay ako na ang umorder ng inumin at pulutan. Habang inihahanda ng tindera, ang aking order ay mahina siyang nagsalita. Wag na wag daw kaming makikihalo sa inuman ng 4 na kalalakihan kung ayaw naming mapahamak. Ngumiti naman ako ng hilaw at tumango na lamang. Sa mga naunang oras ay maayos naman ang nasa kabilang mesa. Tumatango at ngumingiti pa sa amin. Nagyaya na rin sila ng tagay mula sa kanilang baso. Pero magalang naman kaming tumanggi. Pagpatak ng 10:00 ng gabi ay naging tahimik ang 4. Ang tawanan at malalakas na boses ay nawala. Naging seryoso din ang mga itsura nito. Nagtataka naman ako noon dahil hindi naman sila mukhang lasing. Bagkus ang sigla-sigla pa ng mga ayos nila. Inisip ko na lang na ang mga sunog baga ang mga ito. Kahit magdamagan ay hindi ito nalalasing. Inabisuhan ko din si Marco na tamang inuman lang kami. Mahirap na kung susuray-suray na kami sa daan. Mabuti na lamang at may dumating pang 3 kalalakihan at umorder ito ng kape. Sa ayos nila ay tila mga mangingisda ang mga ito. Kakaiba din ang tingin nila sa amin na
Tila may babala. Insan, napansin mo ba? Bakit parang natutulala na ang apat? Ganyan ba sila malasing? Dilat pa ang mga mata eh. Mahinang tugon sa akin ni Marco. Hayaan mo na. Huwag ka na lang magsalita tungkol sa kanila. Pagsuway ko naman noon sa pinsan ko. Ilang minuto pa ay sabay-sabay na tumayo at umalis ang apat na kalalakihan. Sa paglayo ng mga ito ay sinundan sila ng tingin ng mga mangingisdang nagkakape. Lumapit naman ang isa sa amin at nagwikang mag-iingat daw kami sa apat na yon. Pinaulit ko pa dahil nasa wikang Bisaya ang gamit nila. Tumugon naman ng maayos ang lalaki at inabisuhan na rin kami na umuwi na at wag nang magpaabot pa ng hating gabi. Bago naman sila umalis, ay inabutan ako ng isang supot ng asin mula naman sa lalaking kumausap sa amin. Tila nagkaintindihan na kami sa bagay niyon. Ang mga mata niya ay may bahid ng pag-aalala at umalis na rin sila kaagad. Tumindig ang balahibo ko at para bang nawala ang espiritu ng alak na aking ininom. Ano yan, insan? Souvenir? Pangungutya pa dito ni Marco. Hindi na lamang ako umimik nun at niyaya ko na siyang umuwi. Ramdam ko na may ibig sabihin ang pagbigay ng asin sa akin. Hindi naman maalis sa aking sarili na posibleng may aswang sa lugar at iyon ay ang apat na kalalakihan. Alam ko na sa sarili na hindi ako naniniwala sa ganoon. Pero iba pala kapag nasa mismong sitwasyon ka na. Mas tumindi pa ang takot ko noon, kabaryo, nang makita ko ang bilog na buwan. Hindi ko na halos naiintindihan ang mga pinagsasabi ni Marco dahil nasa paligid ang aking atensyon. Nakalagpas na kami sa dalampasigan at binaybay na namin ang lupang kalsada pabalik sa bahay ng matanda. Sa liwanag na rin ng buwan ay naaninag ko ang daanan. Hindi kasi umaabot sa malayo ang ilaw mula naman sa dala naming cellphone. Hanggang sa may nasipat ako na isang matanda na may hawak-hawak na flashlight sa labas ng bakod na inuupahan namin. Ano ba kayo? Bakit nasa labas pa kayo sa ganitong oras? Kargo konsensya ko pa kayo kung may mangyayaring masama sa inyo eh. Pumasok na kayo agad sa loob. Wika ng matanda na may bahagyang galit sa amin. Sasagot pa sana si Marco noon, pero pinigilan ko na lamang ito. Humingi naman ako ng paumanhin at pumasok na kami sa bahay. Bago ko naman maisara ang pinto ay nagsabi pa si Mang Puloy na mas maiging buksan ang lahat ng ilaw ng bahay. Tumango naman ako at nagpaalam na sa matanda. Inihatid ko pa si Marco sa kanyang kwarto at pinatahimik dahil magsasalita ito laban sa matanda. Nang nakahiga ito at nakatulog na, ay nagtimpla naman ako ng kape. Hindi ako mapakali sa mga nangyayari noon. Hindi ako naniniwala sa aswang, pero nakakaramdam ako ng takot dahil na rin sa mga babalang nasabi sa akin. Bilang sanay sa galaan, napakabata pa ng gabi. Pero iba ang aura sa lugar na yon. Habang nagkakape naman ako ay panay silip din ako. Mula naman sa bintanang kahoy na jalousie. Tahimik naman ako at walang tao sa labas ng kalsada. Pumatak na ang hating gabi, kabaryo. Hindi naman ako inantok, dala ng takot at sa kaping ininom ko.
para bang napapraning na ako. Sa gabing iyon, hanggang sa biglang umalulong ang aso. Nagulat ako at agad kong dinampot ang supot ng asin at ibinudbud ko sa mga bintana at sa mga paanan ng mga pinto. Hindi ako madasaling tao, pero nakapagdasal ako ng mga sandaling yon. Sinilip ko pa yung pinsan ko at mahimbing na ang pagkakatulog nito. Naghanap naman ako ng itak pero isang putol na kawayan at martilyo lamang ang aking nakita. Pwede na yon, kabaryo. Kahit papaano ay may sandata ako. Sumagi noon sa isip ko ang mga kwentong aswang mula pa noong bata ako na pinagtatawanan ko lang. Ilang beses ring umalulong ang mga aso na tila sumusuot sa aking mga buto ang kilabot. Sa paghinto ay muli naman akong sumilip sa bintana at doon ko nakita ang mga aninong mabibilis gumalaw sa kalsada. Pero wala naman akong nakitang tao. Mabuti na lamang at napakaliwanag ng paligid dahil ang lahat ng kabahayan ay bukas, ang mga ilaw lalo na sa labas. May mga ilaw din sa poste na nagbibigay liwanag sa lugar. Habang hawak ko ang kawayan at martilyo, ay muli akong sumilip sa bintana. Nang biglang may bumulagang nilalang na nakabaliktad mismo sa labas ng bintana na may ilang pulgada lamang ang pagitan mula naman sa akin. Tumambad sa akin ang mapupulang mga mata. Agad kong naisara ang bintana at napasigaw ako sa gulat at napatras. Ilang segundong panginginig bago ko nakatayo mula sa sahig at ginising ko na si Marco. Takot na ako habang inilalahad kay Marco ang nangyari. Nakasimangot naman ito dahil ginising ko lang daw siya para sa walang kwentang bagay. Pero tila nahimasmasan siya nang makita niya akong pawisan at nanginginig. Tumayo naman ito at kinuha ang hawak kong kawayan. "Insan, huwag kang lumapit sa bintana. Nariyan siya." Pabulong ko naman sa kanya. "Walang aswang-aswang sa akin, Insan. Baka akyat bahay lang yan." Matapang na tugon dito ni Marco. Pinihit niya ng mahina ang bintana habang nakaamba ang kawayang hawak niya. Wala kaming nakita at nang sumilip siya ay muling bumulaga ang nilalang. Sa gulat ni Marco ay paulit-ulit niyang hinampas ang bintana. Mabuti na lamang naglakas loob ako na kunin ang supot ng asin sa mesa at isinaboy ko ito sa labas ng bintana. Ilang segundo pa ay kumalabog ang pinto sa may kusina na para bang pilit na sinisira. Kinuha ni Marco ang martilyo at gumanti ito ng pagpukpok sa pinto. Pinagmumura niya ang nasa labas at hinahamon pa. Hindi ko noon akalain na ganoon pala katapang ang pinsan ko. Pero hindi ko maiwasang mangamba. Maya-maya pa ay ang bintana naman sa may sala ang kumalabog. Kasabay na nito ang sa pinto ng kusina. Lumapit naman ako nang nakaamba na sa pagsaboy ng asin hanggang sa nawasak na nga ang bintana at tumambad mula sa akin ang aswang. Sa pagsaboy ko ng asin ay humiyaw ito at napatras at pilit inginudngod sa lupa ang pagmumuka upang matanggal ang asin. "Hoy, mga demonyo! Alam kong kayo yan, Berto. Magsilayas kayo dito." Sigaw naman dito ni Mang Puloy. Agad kong binuksan ang pinto at nakita ko ang matanda na may dalang sulo at itak na may kasamang iilang kalalakihan na may dala rin. Tumigil na rin ang pagkalabog sa paligid nang dumating na ang mga tao. "Rudy, Marco,
Ayos lang ba kayo? Pag-aalala dito ng matanda. Ayos lang naman kami, Mang Puloy. Nauutal kong tugon sa kanya. Pumasok ang mga tao sa loob at ang iba naman ay pumalibot sa bahay upang matiyak na wala ng aswang. Bilang pasasalamat ay tanging kape at tinapay ang nahihanda namin ni Marco. Mas mabuti kung bukas na kayo umalis ng umaga. Hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nakakapambiktima. Wika ni Mang Puloy. Totoo palang mga aswang, Mang Puloy. Pero 2023 na po, umiiral pa rin ba sila? Sambit ko naman dito. Alam mo anak, hindi porket nasa makabagong mundo na tayo, ay nawawala na rin sila. Sa katunayan, nariyan lamang sila sa paligid natin. Wika ng matanda. Kung kilala ninyo sila, bakit hindi ninyo sila tugisin at paslangin? Tanong ko naman sa kanya. Sa tingin mo ba, may laban kami sa mga aswang na yan? At kung papaslangin namin sila sa araw, sa tingin mo ba, hindi kami magiging kriminal sa mata ng batas? Sagot dito ng matanda. Pero papaano po matitigil ang pag-aasik nila ng lagim? Muli ko namang tanong. Isang tao na may kakayahang tapatan ng kanilang lakas at kapangyarihan. Isang antingero. Pero hindi ko alam kung saan makakahanap ng taong ganoon. Nakakalungkot pero wala ni isang may kakayahang labanan ng umaaligid na aswang sa aming baryo. Malungkot na tugon dito ni Mang Puloy. Hindi na kami nakatulog pa ni Marco. Bandang 3:00 na. Nang madaling araw umalis ang mga tao. Inihanda na rin ni Marco ang mga gamit upang makaalis na kinabukasan. Nalaman din namin na may nabibiktima na rin ang grupo ni Berto sa kanilang baryo. Pero wala naman silang ebidensya na ipapakita sa mga otoridad. At sino ba naman ang maniniwala sa mga aswang sa panahong ito? Na nakabase ang isang krimen, depende na rin sa ebidensya. Nakakalungkot isipin na ang buong baryo ay namumuhay pala sa panganib. Mabuti na lang at may concern sila sa mga katulad naming dayo. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, ni hindi na kami nag-almusal pa. Nagpaalam na kami kay Mang Puloy at muling nagpasalamat. Pinilit ko pa siyang tanggapin ang kabuuang bayad sa 2 linggo na inupa namin dahil ayaw niya itong tanggapin. Alam na rin kasi niya na hindi kami magtatagal sa lugar. Sa aming huling pag-uusap ay nabanggit niya na walang nakakaalam sa kinaroroonan ni Berto. Habang naglalakad na kami, patungo naman sa may sakayan ng bus, ay napaisip naman ako sa karinderyang walang asin ng mga paninda. Inisip ko na lang na sadyang ganoon ang timpla ng may-ari. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng masama. 1 oras pa ang lumipas bago naman umandar ang bus. Iilang pasahero lamang kami sa ordinaryong sasakyan. Mabuti naman mga sir at nakalabas kayo ng buhay sa baryong yon. Sambit dito ng konduktor. Psst! Uy! Tumigil ka nga. Pasensya na kayo sir. Palabiro talaga tong si Roman. Sambulat naman dito ng driver. Nagkatinginan na lamang kami ni Marco at hindi na lamang nagsalita. Ang karanasan ko sa baryong iyon ay nagpabago ng tuluyan sa aking paniniwala sa mga aswang. Hindi ba siya ng pagbabago ng mundo sa pag-iral ng mga kakaibang nilalang? Naging maingat na rin ako sa mga senyales kahit pa sa mga lugar na madalas ko nang napupuntahan. Nagka-interes na rin ako na alamin pa ang tungkol sa mga aswang, hindi upang labanan sila, kundi upang maiwasan. Simula noon ay nabawasan na ang pagpunta ko sa mga lugar na liblib at malalayo. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag nakakarinig ng asong umaalulong.
Isang malaking leksyon sa akin ang minsang nakasabay ako sa inuman ng mga aswang sa baryo.